Sa tulong ng patuloy na cyber patrolling o pag-iikot sa cyberweb ng National Bureau of Investigation, Cybercrime Division o NBI-CCD, natuntun ang di umano'y nangyayaring human trafficking o bentahan ng mga Filipino online sa loob ng ilang condominium units sa Pasay City. Sino ang nasa likod ng di umano'y malawak na online pambubugaw na ito? Nung na-discover niyo po yung operasyon nito online, ano ho ang nakapukaw ng atensyon ninyo kumpara sa ibang online operation? This had been going since pre-pandemic, itong ganitong klase ng modus. Pinupost itong mga babae sa social media applications and then nakapost doon yung pictures nila. We determined na ito ay nag-ooperate sa isang condo residence dyan sa may Pasay. Ang modus, may menu kung saan pipili ang kliyente ng babae at ng serbisyong gustong i-avail. Aba, ibang klase! Online registration lang ang peg. Sa isang messaging app na na-penetrate po ng NBI, na-discover nila kung paano ibugaw online ang mga babae sa kanilang mga parokyano. Lumalabas na mayroong mga dayuhan pero karamihan sa mga babaeng inilalako online, puro Pilipina. Makalipas ang halos isang buwan na pagmamanman at pagkalap ng ebidensya, September 6, 2024, kasama ang resibo, nagkasa ng malawakang operasyon ng NBI-CCD at ibang departamento ng NBI. Una-munang inikutan ng mga otoridad ang target location. Asan power team? Yan. Ito. Yung sa dulo. Ito ang strike natin. Yan. Halos lahat. Kaso may ibang area pa. Ibang area pa tayo na hindi dito. Anim. Anong nabibili? Sunod lang kami sa inyo, Chief, ha? Sa hudyat ng isang asset, pinasok na ng mga otoridad ang 6 na condominium unit sa Pasay para mahuli ang nasa likod ng paglalako ng mga babae at masagip ang mga biktima. Ito sir. Hindi ay. Dito ka. Ano dito? Disable. Tanggalin mo yung password. Tanggalin mo yung password. Password. Bakit po? Sa unang unit, bumungad ang 4 na babaeng ito na tila walang kamalay-malay. Ang ilan natulala at naiyak dahil sa takot. Relax lang kayo. Saan po dito? Hindi kasi alam eh. Relax lang ha. Isisip lang namin kayo ha. Sa pagkakalugog ng mga operatiba kasama ang resibo, nadiskubre din ang ilang mga damit na ginagamit daw ng mga biktima sa kanilang mga booking. Kulong kami? Ilan po kayo? 4. 4. Sige, upo lang kayo, upo. Sa ibang units naman, naabutan ng sinasabing stay-in na mga biktima. Ngayon, may information kami na dito diniting yung mga traffic victims. Dito yung temporary quarters nila. Namataan din ang computers at laptop sa isang kwarto kung saan daw isinasagawa ang malalaswang transaksyon. Yun ho ba mga biktima na binabanggit nyo rito online lang silang binubugaw o old school, yung binibitbit patungo sa customer? Pinupost nila itong mga kababaihan sa social media application. Ah. And then doon sa social media application na to, doon po namimili itong mga kliyente. After Ah. booking, sasabihin na po kung saan room diretso and then pupunta po doon yung biktima natin. Apo. Doon na rin po nangyari yung bayaran. 4 hanggang 14,000 raw ang bayad sa mga inaalok na serbisyo at ang kalahati nito'y napupunta di umano sa kanilang mga boss na nag-aalaga sa kanila. Mga dayuhan daw ang madalas na parokyano ng mga Filipinang na-rescue. Mostly ang mga parokyano nito, mga POGO workers. So after doon, magbubook sila, sasabihin kung anong room ang pupuntahan nila. Pagdating nila sa room na yon, nandun na yung sa kadarating yung ating biktima. Arestado rin ang ilang dayuhang parokyano at may-ari ng condominium units. Sa parehong gabi, nagtungo ang resibo at NBI sa isa pang condominium sa Maynila. Dito raw naglalagi ang boss na si Warwick na siyang nasa likod umano ng pambubugaw online. Pagpasok sa unit, arestado si Warwick, ang ilang Chinese national at ilang Pilipino na di umano yung mga assistant na mga babaeng ibinubugaw. I was thinking for violation of human trafficking. Agad na dinala ang mga na-rescue at naaresto mga dayuhan sa NBI headquarters.
Nakapanayam ng resibo ang isa sa mga biktima. May friend po kami na kakilala na nag-offer sa amin mag-work dito sa Manila. Kasi po magbe-bare months, inisip po namin, syempre mag-iipon din po sana para kahit papano may panggastos din. Sa isang araw po, pwede ka pong kumita ng mga nasa 10K to 15K po kasi. Nakausap din ng resibo si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Siya raw ang isa sa mga sumasala sa mga babae para matiyak na pasado ito sa kanilang mga kliyente. Ang sahod ko po is 18K po, monthly po. Minsan din po kasi ako rin po yung nag-i-interview, pinipicturean ko po yung nila at saka yung chan. Kapag may stretch mark po, pag pangit po yung muka, hindi po sila qualified. Pag bata po, mas maganda. September 10, 2024, iniharap ng NBI sa publiko ang mga nahuling suspect at ipinakita rin ang mga ginagamit na sex toys na naging resibo ng kanilang malaswang negosyo. We were able to grasp the individuals. Kalabang Hong Kong Chinese, and then yung isa Malaysian, and then yung apat Filipinos. And then we were able also to rescue 27. Sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng dalawang suspect na Chinese nationals pero tikom ang kanilang bibig at hindi nagpaunlak ng panayam. Sir, we are from GMA, a local network. Can you give us your name? Nakaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA number 11862 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 in relation to RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. It was committed in large scale dahil sa dami ng mga rescue victims natin. Ayon sa NBI-CCD, patuloy nilang babantayan ang ganitong klase ng mga kaso. Kapag meron pong ganitong klase activity na nangyayari online, we make sure na we are always ready. And we have a team na nagpapatrol sa cyberspace. And rest assured, maaari kayong makapagtago pero hindi kayo makakatakas sa NBI. NBI.